Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan. Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to gusto maging presidente. He will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Yung hinihiling ninyo na basahan namin na isang Duterte rin. Ito ay kumbaga unexpected na kung ano ba talaga ang gagawin niya sa gobyerno. Bakit unexpected? Alam naman natin na nagkaroon ng napakaraming masalimuot na pangyayari dati sa pangalan ng mga Duterte. Pero makikita nyo, minahal siya ng masa. Ang pangalan niya ay si Sebastian Duterte. Na kung i-alias or tawagin ay Baste Duterte. Siya ay isang 38 years old, November 3, 1987. Ano ang nakikita ko sa kanya ng tarot? Makinig po kayo. Kay tawagin na lang natin siyang Baste Duterte. Since sabi ko naman ang pangalan niya dito na si Sebastian Duterte, makukuha na to ni Tarot. Ipakita mo sa akin, Tarot, kung ano ang iyong mababasa kay Baste Duterte. I-reshuffle po natin ulit. I-reshuffle. Ayan. Wala na tong na online na nakapila. So, ito po. Sabihin mo sa akin kung ano nakikita mo sa pamumuno at kay hinatnan ni Baste Duterte. Sebastian Duterte alias Baste Duterte. Pili tayo. Matatag na prinsipyo. Gusto niyang bawiin ang pangalang minsan ay dinungisan at pinagbintangan. So, hindi ito tungkol sa kanyang ama, tungkol sa kanyang sarili. Gusto niyang ipakita, kaya nga po mayroon siyang hood dito na red. Kung makikita niyo po, yung red ay signifies po yan ng noon. Siya ay isang batang maaaring makikita natin sa daan, sa musika, pero dahil dun sa red na yun ay isang senyales ng pagbabago po. Unti-unting pagbabago at ang determinasyon niyang mabawi at maipakita na ang pangalan niya ay karapat-dapat sa Duterte ay nakakatuwa naman. Although ang kabayo niya nakayuko, bakit po nakayuko ang kanyang kabayo? Ibig sabihin po niya sa ngayon, lahat ay gusto niyang gawin, determinadong ipakita sa mundo, sa masang Pilipino, na siya ay isang Duterte at mayroon siyang karangalan. At ang kabayo niya ay nakayuko, ibig sabihin tahimik lang siya. Hindi siya nagpapakita ng galit o gilas, kung hindi ang gusto niya ay determinadong panunungkulan sa kung anong hawak niya. Ay, nakaka-touch naman to. At green, may magandang mangyayari po sa Davao, na ito ay pagtutulong-tulungan ng kanyang lahi. So, mula sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ama, mananatiling matatag at maayos ang Duterte kahit sila ay tinitira. Bakit tinitira? Nakita nyo pa po itong pyramid na ito. This is scandal. Mga maraming pyramidal na scandal na ibabato sa kanilang pamilya, pero sabi nga, mapupunta lang ito sa disyerto. So, ibig sabihin na mapupunta sa disyerto, hindi ito kakainin or tatanggapin or ano bang tawag doon? Susuportahan ng madlang people or ng masa na nakakikilala sa kanilang pamilya. So, lahat ng mangyayaring iskandalo, lahat ng mangyayaring kwento, patong-patong na kwento, ito ay hindi mananaig at mapupunta sa disyerto. Ibig sabihin na mapupunta sa disyerto, maaaring ito ay lalabas pag-uusapan pero malilibing na lang ito at makakalimutan ng tao. Kaya,
kung ako sa kanya, tama yung nasa isip niya, palaganapin na lang niya ang kanyang masidhing pagmamahal sa pagsisilbi sa kapwa niya, Davao, Wenyo, at saka Pilipino. Talaga nasa dugo nila ang politika. At again and again, the power of the intervention was given already to the family of Duterte clan. Yun lang po ang kaya kong sabihin sa nakita kong suporta. Ayan, isa, dalawa, tatlo. The land, the inner, and the heaven. Yan po ang nakita ko. Oh. Ang lungkot ng sitwasyon niya kasi I don't know kung makamama siya or makapapa, pero lumabas dito na talagang nakikita niya yung kalungkutan ng pamilya, especially ng magulang niya, babae ito. At nais niya na laging malaman ang kondisyon ng kanyang ina. Kaya sa totoo lang, tahimik siyang nagmamasid. Pero sa puso't isip niya, nasasaktan siya. So, this is a part of being a family. Natural na po yun. Kaya lang, mas nasasaktan siya sa ginagawa sa kapatid niyang babae. Pero nakita niyo po ito, sa inyo po ito, sumingit or ibig sabihin, pumasok dahil kayo ay part ng kapatid ng ating BP Sara. Sa iyo po pumasok ito. Ibig sabihin po, wag po kayong mangamba. Sa ngayon po ay talagang kumbaga binabato ng kung anong intriga o ano pa man ng iyong kapatid, pero lumabas po dito na isang institusyon o isang malawakang organisasyon na kapinalulooban ng masang Pilipino at ng mga Muslim at ng iba't ibang lahi ang lalapag at magbibigay ng suporta po sa inyong kapatid na magbubugso upang ang 4 na impeachment or 4 na kaso ay batikusin nila na maaaring magbigay ng napakalaking suporta upang ito ay malampasan ng iyong kapatid. Kaya, wag sa iyo po dumating kasi iniisip-isip mo po siya. Ayan. Kahit hindi ka nagsasalita, nasasaktan ka. And, yun nga, dumarating ang isang pagiging dugong Duterte. Oh. Isang babae ang gumagawa ng isang balangkas na istorya. Kaya pag-ingatan mo ito. Ito ay kwento ng nakaraan ng iyong buhay na muling sisilipin nitong babaeng ito. Ewan ko kung sino itong babaeng ito. Pero ito ay nanunungkulan. Isa sa mga nanunungkulan. Malalampasan mo ito. At kailangan mong maging matatag kasi isang araw sa inyo pa rin magmumula ang isang manunungkulan. Paulit-ulit na babalik lang kayo sa politika. Paulit-ulit lang na patutunayan nyo na mahal kayo ng masang Pilipino. At paulit-ulit may uupo bilang presidente sa inyong pamilya. Huwag lang po kayong susuko sa intriga. At sa lahat na ibinabato sa inyo na malalampasan naman ninyo. Ay, nako. Hindi ko alam kung sino ito. Pero hindi siya masaya na makita. Ito, personalan na po ito eh. Pero politician din po ito. Personalan ito na talagang pinagpaplanuhan kayong pabagsakin. So, mag-ingat na lang po. At hindi naman po sila magtatagumpay. At again and again, muling mabubuhay ang dugo ng mga Duterte at uupo bilang presidente. Paulit-ulit lang. Generation. Maaring kapatid mo, maaring ikaw, basta hindi kayo mawawala sa pagiging politician na may mataas na katungkulan. Kaya para po sa mga naninira or matatanggap ninyo na paninira or
mga kaso, lahat ito po ay malulusutan. Kaya ang sabi ko nga po sa inyo, nasa dugo kayo ng napili upang mamuno ng isang sanlibutan or isang kagaya ng Pilipinas. Yan. Kung sakaling mapunta rin kayo sa ibang bansa, maaring pag tumakbo kayo, manalo pa rin po kayo. Kasi this is a faith. And this is Duterte's clan faith. Ayan po. About sa health, still, kailangan nyo pong panghawakan at pigilin ang galit sa puso ninyo upang hindi masagabalan ang inyong kalusugan. Laban lang po. Yun lang po ang sabi sa inyo ng tarot. Lahat ay kailangan ilaban dahil paglilinis po ito. Paglilinis ito para kumbaga parang dahil sa inyo, dahil sa pamilyang Duterte, dahil sa inyong ama, at dahil sa inyong magkakapatid, malilinis ang gobyerno dahil may mga suporta sa inyo at may mga tutulong sa inyo na gusto nang kumawala sa lahat ng negatibong naranasan sa mga nakaraang korupsyon. Kaya parang ano kayo, sacrificing lamb na at the end, tao ang magsasalba sa inyo. So, ganun po yun. Sa ngayon po, yun po nakikita ng tarot sa inyo. So, panindigan nyo lang po ang pagiging mahinahon at pag-isipan ang bawat galaw sapagkat ang nakatuon po sa inyo ang mata ng masa kung anong magiging reaction nyo. At tama po kayo. Isang araw, isang kalayaan ang matatanggap at ang buong mamamayan o inang bayan ay tatanggapin kayo ng maluwag mula sa kapatid, muli sa ama, at muli sa kapatid. Yan po ang sabi ng tarot. Kaya sa ngayong dinaranas po ninyo, ang sabi po ng tarot, let it be. Let the universe decide. Because the universe will give the right gift of leadership to the clan of Duterte family. Before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na dias Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN siya, sipon. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor, pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na po ni. Nagpahinga lang ako kasi grabe yung
Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabasin lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam ko sasabog sa mukha niya yan. Because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tingnan nyo. Anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan. Yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi siya yung nakaupo eh. The most corrupt. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit di nila kayang babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Di nila kaya kasi wala nang silang nanakawin pa. Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na yan kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong, yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano ba gusto mo sa buhay mo? Anyang mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Hindi na lang maawa ba? Kita nyo yung mga matatanda na nagmamalingke sa umaga, magdadala ng bayong, tapos pahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi sa nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Ang tapos, itong gago na to, patay na buguan eh. Gusto ko man yan, pag inita nila ako, para ano naman, nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to kabuok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Ang gusto ng ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina, may galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon, kinuha ni Bongbong Marcos, nandun na sana tayo.
Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha. Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption.